Maraming Pilipino ang nangangarap ng tahimik at maginhawang buhay pagdating ng retirement, pero hindi lahat ay nakakapaghanda ng maaga. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang umasa lang sa SSS o employer pension. Kailangan nating magsimula ng sariling ipon habang maaga pa, lalo na bago umabot ng 60 years old. Sa content na ito, pag-uusapan natin kung paano magplano, mag-invest, at umiwas sa mga karaniwang pagkakamali sa pagbuo ng retirement fund. Kung ikaw ay nasa edad 30, 40, o 50, may paraan pa para makabawi. Ang goal, magkaroon ng sapat na ipon para sa masayang, ligtas at walang stress na retirement. Pero bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Kapag nasa edad 30 ka na, ito na ang panahon na dapat seryosohin ang financial journey mo. Maraming tao ang nagsasabi na mahirap mag-ipon, lalo na kung maliit ang timeline. Pero ang totoo, kung magsisimula ka ng maaga, mas malaki ang chance na makuha mo ang financial freedom bago ka mag-60. Ang sikreto ay hindi lang basta pag-iipon, kundi ang tamang mindset, tamang habits, at tamang investment strategy. Sa edad na ito, hindi pa huli ang lahat. Sa katunayan, ito ang pinaka-crucial stage dahil dito mo sisimulan ang foundation ng retirement plan mo. Unang hakbang ay ang mindset. Kung ang pananaw mo sa pera ay laging gastos muna bago ipon, mahihirapan kang makuha ang financial goals mo. Kailangan baliktarin mo ang formula. Ipon muna bago gastos. Ang simpleng habit na ito ay magbibigay ng malaking epekto sa future mo. Halimbawa, kung kumikita ka ng 50,000 piso kada buwan, dapat automatic na 20% nito ay mapunta sa savings at investments. Ibig sabihin, 10,000 pesos agad ang ilalagay mo sa financial growth mo. Ang natitirang 40,000 pesos ay para sa lahat ng gastusin mo. Kung gagawin mo ito consistently, sa loob ng 1 year, may 120,000 piso ka na agad na naipon at na-invest. Pero hindi lang basta ipon ang kailangan. Ang emergency fund ay isa sa pinaka-importanting foundation. Ang emergency fund ay dapat katumbas ng 6 hanggang 12 months ng monthly expenses mo. Kung ang monthly gastos mo ay 40,000 pesos, ibig sabihin kailangan mong mag-ipon ng at least 240,000 pesos hanggang 480,000 pesos bilang emergency fund. Bakit? Dahil hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng job loss, medical emergency, o biglang gastos. Ang emergency fund ang magsisilbing safety net para hindi mo gagalawin ang investments mo kapag may problema. Pagkatapos ng emergency fund, kailangan mo ring mag-invest. Sa edad na 30, hindi sapat ang savings account lang dahil mababa ang interest rate. Ang tunay na growth ay nasa investments. Kung magsisimula ka sa mutual funds o stock market, kahit maliit lang ang initial, malaki ang potential growth dahil sa compounding. Halimbawa, kung mag-i-invest ka ng 10,000 pesos kada buwan sa isang fund na may average growth rate na 8% per year, sa loob ng 10 years pwede itong maging halos 1.7 million pesos. Ang compounding ay parang magic na gumagana habang tumatagal. Ang pera mo ay hindi lang lumalaki dahil sa contributions mo, kundi dahil sa interest na kumikita rin ng interest. Bukod sa investments, kailangan mo ring mag-secure ng insurance. Maraming tao ang nag-iisip na gastos lang ang insurance, pero sa totoo ito ang protection mo laban sa financial disaster. Kung may life insurance ka na may coverage na 2 million pesos, ibig sabihin kung may mangyari sa iyo may sapat na pera ang pamilya mo para hindi sila mabigla financially. Kung may health insurance ka, hindi mo na kailangan maglabas ng malaking halaga kapag may medical emergency. Ang insurance ay hindi investment, pero ito ang shield na magpoprotekta sa investments mo. Sa edad na 30, dapat malinaw na ang financial goals mo. Hindi pwedeng basta gusto kong mag-retire ng mayaman. Kailangan specific. Halimbawa, kung gusto mong mag-retire ng may 10 million pesos sa edad na 60,
kailangan mo nang mag-compute kung magkano ang dapat mong i-invest monthly. Kung magsisimula ka sa 30 at may 30 years ka para mag-ipon, kailangan mong mag-invest ng around 15,000 pesos kada buwan sa isang fund na may 8% annual growth. Kung gagawin mo ito consistently, by age 60, makukuha mo ang 10 million pesos target mo. Kung mas maliit ang kaya mong i-invest, pwede mong bawasan ang target lifestyle mo o maghanap ng additional income streams. Ang isa pang challenge sa edad na 30 ay ang temptation ng lifestyle inflation. Kapag tumataas ang income, tumataas din ang gastos. Bumibili ng bagong kotse, nagta-travel, kumakain sa mamahaling restaurants. Walang masama sa enjoyment pero kung hindi mo kokontrolin mauubos ang potential savings mo. Ang tamang mindset ay live below your means. Kung kumikita ka ng 50,000 pesos, huwag mong gawing lifestyle ang kumakain ng 50,000 piso. Ang goal ay palaging may gap sa pagitan ng income at gastos. At ang gap na iyon ay dapat mapunta sa investments. Sa edad na ito, magandang magsimula ng side hustle or maliit na business. Hindi mo kailangan ng malaking kapital agad. Kahit online selling, freelancing, o maliit na rental property pwede na. Ang goal ay magkaroon ng additional income stream na pwede mong ilagay sa investments. Kung may extra 5,000 pesos ka kada buwan mula sa side hustle at i-invest mo ito sa 8% growth fund, sa loob ng 30 years pwede itong maging 6 million pesos. Ang maliit na dagdag na income ay may malaking epekto kapag consistent at naka-invest. Isa pang mahalagang aspeto ay ang financial literacy. Hindi sapat na marunong ka lang mag-ipon. Kailangan maintindihan mo ang basic concepts ng inflation, compounding, diversification, at risk management. Halimbawa, kung ang inflation ay 4% per year, ibig sabihin kung nakatingga lang ang pera mo sa savings account na kumikita ng 1%, lugi ka ng 3% kada taon. Kaya kailangan mong ilagay ang pera mo sa investments na kumikita ng mas mataas kaysa inflation. Kung titingnan mo ang buong picture, ang edad na 30 hanggang 39 ay parang foundation years ng bahay. Kung mahina ang pundasyon, babagsak ang bahay. Kung matibay ang pundasyon, kahit anong bagyo ang dumating, tatayo pa rin. Sa financial journey mo, ang pundasyon ay emergency fund, insurance, consistent savings, at investments. Kung maitatag mo ito ng maayos, magiging madali na ang susunod na stages ng financial growth mo. Sa edad na ito, hindi mo kailangan maging perfect. Ang kailangan mo ay maging consistent. Kahit maliit lang ang kaya mong isave at i-invest, basta tuloy-tuloy lalaki ito. Ang pinakamalaking kalaban ay procrastination. Maraming tao ang nagsasabi na mag-iipon ako kapag malaki na ang income ko. Pero ang totoo, kung hindi ka magsisimula ngayon, mas mahirap magsimula bukas. Ang oras ang pinakamahalagang asset mo. Kung magsisimula ka sa 30, may 30 years ka para mag-compound ang pera mo. Kung magsisimula ka sa 40, may 20 years ka na lang. Kung magsisimula ka sa 50, may 10 years ka na lang. Mas maliit ang timeline, mas mahirap ang journey. Kaya ang mensahe para sa lahat ng nasa edad 30 ay simple. Start now, be consistent, protect your assets, and let compounding work for you. Ang bawat buwan na lumilipas ay opportunity na hindi nababalik. Kung gagawin mo ang tamang habits ngayon, sa edad na 39 makikita mo na ang resulta. Baka may 1 million pesos ka na sa investments, may emergency fund ka na, at may insurance coverage ka na. At higit sa lahat, may peace of mind ka na dahil alam mong may direksyon ang financial journey mo. Ang foundation years ay hindi glamorous. Hindi ito tungkol sa big spending o flashy lifestyle. Ito ay tungkol sa discipline, patience, at vision. Kung kaya mong mag-sacrifice ngayon, ang reward ay financial freedom sa future. Ang tunay na success ay hindi kung gaano karami ang gastos mo ngayon, kundi kung gaano ka-secure ang future mo. At kung sisimulan mo ito sa edad na 30, siguradong mas malaki ang chance na makuha mo ang retirement na pangarap mo. Pagdating sa edad 40, ibang level na ang financial journey mo.
Kung sa 30s ay foundation years, sa 40s naman ay growth stage. Dito na pumapasok ang peak earning years ng karamihan. Mas mataas na ang income, mas stable na ang career, at mas malinaw na ang direksyon ng buhay. Pero kasabay ng pagtaas ng income ay tumataas din ang responsibilities. May pamilya, may anak na nag-aaral, may loans at may lifestyle na mas magastos. Kaya ang challenge sa stage na ito ay paano mo i-maximize ang income mo habang pinapalaki ang investments at pinoprotektahan ang future. Sa edad na ito, kadalasan nasa peak ka na ng career mo. Kung kumikita ka ng 100,000 pesos kada buwan, dapat mas mataas na rin ang savings rate mo. Kung sa 30s ay 20% ang target, sa 40s dapat kaya mo nang mag-save at mag-invest ng 30%. Ibig sabihin, 30,000 pesos kada buwan ang mapupunta sa investments at savings. Kung gagawin mo ito consistently, sa loob ng 10 years may 3.6 million pesos ka na agad na na-invest. At kung kumikita ito ng average 8% per year, pwede itong maging halos 5.2 million pesos. Bukod sa mas mataas na savings rate, kailangan mo ring maghanap ng additional income streams. Hindi sapat na umasa lang sa salary. Kung may side business ka na kumikita ng 20,000 pesos kada buwan at i-invest mo ito sa 8% growth fund, sa loob ng 10 years pwede itong maging 3 million pesos. Ang side hustle o business ay hindi lang dagdag income kundi dagdag security. Kung may mangyari sa main job mo, may fallback ka. Sa edad na ito, diversification ang susi. Hindi pwedeng isang klase lang ng investment. Kung puro stock market lang, mataas ang risk. Kung puro real estate lang, mabagal ang liquidity. Ang tamang strategy ay halo-halo. Stocks para sa growth, bonds para sa stability, real estate para sa passive income, at business para sa expansion. Halimbawa, kung may 5 million pesos ka na na-invest, pwede mong hatiin ito sa 2 million pesos sa stocks, 1 million pesos sa bonds, 1 million pesos sa real estate, at 1 million pesos sa business venture. Sa ganitong paraan, kahit bumagsak ang isang asset class, may iba pang kumikita. Kasabay ng diversification ay risk management. Sa edad na ito, mas mahalaga na ang insurance coverage. Kung may pamilya ka na, kailangan mo ng life insurance na may coverage na at least 5 million pesos. Kung may anak kang nag-aaral, kailangan mo ng education fund na hiwalay sa retirement fund. Kung may health risks, kailangan mo ng comprehensive health insurance. Ang insurance ay hindi investment pero ito ang magpoprotekta sa investments mo. Kung may mangyari sa iyo, hindi mauubos ang ipon mo dahil may coverage ka. Isa pang critical na aspeto sa edad na ito ay ang pag-compute ng retirement target. Kung gusto mong mag-retire ng may 10 million pesos sa edad na 60 at nasa edad 40 ka na ngayon, may 20 years ka para mag-ipon. Kung kaya mong mag-invest ng 30,000 pesos kada buwan sa 8% growth fund, by age 60 pwede itong maging halos 17 million pesos. Kung mas maliit ang kaya mong i-invest, pwede mong bawasan ang target lifestyle mo o maghanap ng additional income streams. Ang mahalaga ay malinaw ang numero, hindi pwedeng bahala na. Sa edad na ito, kailangan mo ring maghanda para sa big expenses. Education ng anak, house renovation, medical needs ng parents. Kung hindi mo ito planuhin, baka maubos ang retirement fund mo. Ang tamang strategy ay hiwalay na savings or investment account para sa bawat big expense. Halimbawa, kung ang tuition ng anak mo ay 200,000 pesos kada taon, sa loob ng 4 years, kailangan mong mag-ipon ng 800,000 pesos para dito. Kung gagawin mo ito ng hiwalay, hindi maaapektuhan ang retirement fund mo. Lifestyle inflation ay malaking kalaban sa edad na ito. Kapag kumikita ka ng 100,000 pesos, madali kang matutuksong bumili ng bagong kotse, mag-travel abroad, o mag-upgrade ng bahay. Walang masama sa enjoyment pero kung hindi mo kokontrolin, mauubos ang potential savings mo. Ang tamang mindset ay live below your means. Kung kumikita ka ng 100,000 pesos, huwag mong gawing lifestyle ang kumakain ng 100,000 pesos.
Ang goal ay palaging may gap sa pagitan ng income at gastos. At ang gap na iyon ay dapat mapunta sa investments. Sa edad na ito, magandang magsimula ng passive income streams, rental properties, dividend-paying stocks, or small businesses na pwede mong patakbuhin kahit hindi mo bantayan araw-araw. Halimbawa, kung may rental property ka na kumikita ng 20,000 pesos kada buwan, sa loob ng 20 years pwede itong mag-generate ng 4.8 million pesos. Kung may dividend stocks ka na kumikita ng 5% per year sa 2 million pesos investment, pwede itong magbigay ng 100,000 pesos kada taon. Ang passive income ay mahalaga dahil ito ang magiging source ng retirement income mo. Financial literacy ay mas critical sa edad na ito. Kailangan maintindihan mo ang concepts ng inflation, compounding, diversification, risk management, at retirement planning. Halimbawa, kung ang inflation ay 4% per year, ibig sabihin kung gusto mong mag-retire ng may 100,000 pesos monthly income, kailangan mo ng 200,000 pesos monthly income sa future para same lifestyle. Kaya kailangan mong mag-invest sa assets na kumikita ng mas mataas kaysa inflation. Kung titingnan mo ang buong picture, ang edad na 40 hanggang 49 ay parang growth stage ng negosyo. Kung sa 30s ay nagtatayo ka ng foundation, sa 40s ay pinapalago mo na ang negosyo. Kung matibay ang foundation, madali na ang growth. Kung mahina ang foundation, mahirap ang growth. Sa financial journey mo, ang growth stage ay tungkol sa income maximization, diversification, risk management, at retirement planning. Sa edad na ito, hindi mo kailangan maging perfect. Ang kailangan mo ay maging strategic. Kung kaya mong mag-save at mag-invest ng mas mataas na percentage ng income mo, gawin mo. Kung kaya mong mag-diversify, gawin mo. Kung kaya mong maghanap ng passive income streams, gawin mo. Ang pinakamalaking kalaban ay complacency. Maraming tao ang nagsasabi na okay na ako, kumikita na ako ng malaki. Pero ang totoo, kung hindi mo planuhin ang retirement mo, baka sa edad na 60, kulang pa rin ang pera mo. Kaya ang mensahe para sa lahat ng nasa edad 40 ay simple. Maximize your income, diversify your investments, protect your assets, and plan for retirement. Ang bawat taon na lumilipas ay opportunity na hindi nababalik. Kung gagawin mo ang tamang strategies ngayon, sa edad na 49, makikita mo na ang resulta. Baka may 5 million pesos ka na sa investments, may passive income streams ka na, at may insurance coverage ka na. At higit sa lahat, may peace of mind ka na dahil alam mong may direksyon ang financial journey mo. Ang growth stage ay hindi glamorous. Hindi ito tungkol sa big spending o flashy lifestyle. Ito ay tungkol sa discipline, strategy, at vision. Kung kaya mong mag-sacrifice ngayon, ang reward ay financial freedom sa future. Ang tunay na success ay hindi kung gaano karami ang gastos mo ngayon, kundi kung gaano ka-secure ang future mo. At kung sisimulan mo ito sa edad na 40, siguradong mas malaki ang chance na makuha mo ang retirement na pangarap mo. Pagdating sa edad 50, ibang hamon na ang kaharapin mo sa financial journey. Kung sa 30s ay foundation at sa 40s ay growth, sa 50s naman ay transition stage. Dito na nagsisimula ang pag-shift mula sa aggressive growth investments papunta sa mas stable at income-generating assets. Mas malapit ka na sa retirement, kaya ang focus ay hindi lang sa pagpapalago ng pera, kundi sa pag-secure ng lifestyle na gusto mo sa edad 60 at sa mga taon pagkatapos nito. Sa edad na ito, kadalasan nasa peak ka pa rin ng income. Kung kumikita ka ng 150,000 pesos kada buwan, dapat mas mataas na ang percentage na napupunta sa investments. Kung sa 40s ay 30%, sa 50s dapat kaya mo nang maglagay ng 40%. Ibig sabihin 60,000 pesos kada buwan ang mapupunta sa investments. Kung gagawin mo ito consistently sa loob ng 10 years, may 7.2 million pesos ka na agad na na-invest, at kung kumikita ito ng average 6% per year, pwede itong maging halos 9.5 million pesos.
Pero hindi lang basta dagdag investments ang kailangan. Sa edad na ito, dapat mag-shift ka na mula sa high-risk growth assets papunta sa mas stable na income-generating assets. Kung dati ay puro stocks ang hawak mo, ngayon dapat mas marami ka ng bonds, dividend-paying stocks, at rental properties. Halimbawa, kung may 10 million pesos ka na na-invest, pwede mong hatiin ito sa 4 million pesos sa dividend stocks, 3 million pesos sa bonds, at 3 million pesos sa real estate. Sa ganitong paraan, kahit bumagsak ang stock market, may stable income ka pa rin mula sa bonds at rental. Isa pang critical na aspeto sa edad na ito ay healthcare. Habang tumatanda, mas mataas ang chance ng medical expenses. Kung wala kang health insurance or healthcare fund, baka maubos ang retirement savings mo. Kaya kailangan mong maglaan ng hiwalay na healthcare fund. Halimbawa, kung gusto mong maglaan ng 2 million pesos para sa healthcare, kailangan mong iset aside ito sa mas liquid na investment tulad ng money market fund or time deposit. Sa edad na ito, kailangan mo ring maghanda para sa retirement withdrawals. Ang tinatawag na 4% rule ay magandang guideline. Ibig sabihin, kung may 10 million pesos ka na retirement fund, pwede kang mag-withdraw ng 400,000 pesos kada taon or 33,000 pesos kada buwan nang hindi agad nauubos ang fund mo. Kung may passive income ka pa mula sa rental properties or dividends, mas secure ang lifestyle mo. Estate planning ay isa ring mahalagang aspeto sa edad na ito. Hindi lang ito tungkol sa pamana, kundi tungkol sa pag-secure ng assets mo para hindi maubos sa taxes o legal issues. Kung may properties ka, kailangan mong maghanda ng will o trust. Kung may investments ka, kailangan mong siguraduhin na may beneficiaries ang accounts mo. Ang estate planning ay hindi glamorous, pero ito ang magbibigay ng peace of mind na kahit mawala ka, maayos ang future ng pamilya mo. Sa edad na ito, lifestyle design na rin ang focus. Hindi lang ito tungkol sa pera, kundi tungkol sa kung paano mo gustong mabuhay sa retirement. Kung gusto mong mag-travel, kailangan mong maglaan ng travel fund. Kung gusto mong magtayo ng small business, kailangan mong maglaan ng business fund. Kung gusto mong mag-focus sa hobbies, kailangan mong maglaan ng hobby fund. Ang retirement ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa lifestyle na gusto mong i-enjoy. Kung titingnan mo ang buong picture, ang edad na 50 hanggang 60 ay parang transition stage ng negosyo. Kung sa 30s ay foundation at sa 40s ay growth, sa 50s ay preparation for exit. Kung matibay ang foundation at maganda ang growth, madali ang transition. Kung mahina ang foundation at kulang ang growth, mahirap ang transition. Sa financial journey mo, ang transition stage ay tungkol sa income-generating investments, healthcare, retirement withdrawals, estate planning, at lifestyle design. Sa edad na ito, hindi mo kailangan maging aggressive. Ang kailangan mo ay maging strategic at conservative. Kung kaya mong mag-shift sa mas stable investments, kiwin mo. Kung kaya mong mag-set aside ng healthcare fund, gawin mo. Kung kaya mong maghanda ng estate plan, gawin mo. Ang pinakamalaking kalaban ay denial. Maraming tao ang nagsasabi na hindi pa sila matanda kaya hindi pa nila kailangan maghanda. Pero ang totoo, kung hindi mo planuhin ang retirement mo sa edad na ito, baka sa edad na 60 kulang pa rin ang pera mo. Kaya ang mensahe para sa lahat ng nasa edad 50 ay simple. Shift to stability, prepare for healthcare, plan your withdrawals, secure your estate, and design your lifestyle. Ang bawat taon na lumilipas ay opportunity na hindi nababalik. Kung gagawin mo ang tamang strategies ngayon, sa edad na 60 makikita mo na ang resulta. Baka may 10 million pesos ka na sa retirement fund, may passive income streams ka na, may healthcare fund ka na, at may estate plan ka na. At higit sa lahat may peace of mind ka na dahil alam mong secure ang financial journey mo. Ang transition stage ay hindi glamorous. Hindi ito tungkol sa big spending o flashy lifestyle.
Ito ay tungkol sa discipline, preparation, at vision. Kung kaya mong mag-sacrifice ngayon, ang reward ay financial freedom sa future. Ang tunay na success ay hindi kung gaano karami ang gastos mo ngayon, kundi kung gaano ka-secure ang future mo. At kung sisimulan mo ito sa edad na 50, siguradong mas malaki ang chance na makuha mo ang retirement na pangarap mo. Kung gusto mong magkaroon ng tahimik, masagana at walang stress na retirement, kailangan mong kumilos ngayon. Hindi kailangang maging milyonaryo agad. Ang mahalaga ay may disiplina, malinaw na plano, at consistent na pag-iipon. Bawat piso na iniipon mo ngayon ay hakbang papunta sa mas ligtas na kinabukasan. Huwag mong hintayin ang edad na 60 para magsimula. Gawin mong goal na bago ka mag 60 years old, may ipon ka na. Dahil ang tunay na financial freedom ay hindi nasusukat sa laki ng sahod, kundi sa galing mong magplano at maghanda. Simulan mo na ngayon para bukas ay kampante ka na. Paki-like ang video ito kung nagustuhan ninyo. Mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito. And para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat.